So for how long ka nag-suffer dun sa depression mo nung pagdating mo dito sa UK? Wait lang. Kinakabahan ako sa mga tanong nyo eh. Siguro sa mga makakapanood nitong episode natin, malaking tulong to bro kasi a lot of nurses are suffering from this condition talaga. What's up mga ka-nurse squads? Ito na naman kami. This is Siege Manto, your digital nurse from London. And EJ, your nurse photographer here in the UK. And this is the Nurse Show! So bro, Yes bro. kamusta? Okay lang. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Pero, okay ba yung mental health mo? Oo naman, ikaw. Okay ba? Okay naman. At dahil dyan bro, yung topic natin for today is all about mental health. I believe yung mental health na is very important. Yes, very important yan bro, lalo na sa ating mga OFW. At lalo na tayo sa UK, kasi yung weather natin dito bro, alam mo naman, gloomy not now kasi summer naman. Pero pag most of here, no, the rest of the year parang gloomy-gloomy. Oo. Nakakasad. And yung balita ko, may guest tayo ngayon na makaka-share regarding mental health. I'm sure madami siyang stories about mental health. No? Kaya, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's call our guest. Please welcome, he is the Illuminati sa Facebook, TikTok, Instagram. This is Ike Falcon. Falcon? Ike. Monte Falcon. The Mount of, tama ba yung Monte Falcon means the mountain of Yes. the Falcons, no? Welcome to the show. Welcome to the Yeah, show. Bro, thank you, Ike. thank you. Thank you po, thank you. Yes. Salamat sa pag-invite sa akin. Thank you rin. Thank you rin sa pagpa-unlock. Kaya nagbiyahe pa kayo. Ilang hours biyahe nyo, bro? 2 hours siguro. 2 hours. Yeah. Sa ano kayo, no? Tunbridge Wells. Yes, sa Kent. Yan. Okay, so start na tayo ng bro? Before tayo mag-talk about mental health, we want to get to know you more. Yan, of course. Gusto namin malaman kung saan ka nagsimula, kung saan kang lugar sa Philippines. Sa originally, I'm from Kamsur. Pure Bicolano. Uy, Padi! Padi! Okay, out of place. Sorry. Sorry si Chan. Okay lang, bisaya naman last time. Okay lang yan. Parehas pa rin naman tayong Pinoy. Yes. Origin ko lang is I'm from Kamsur. Si mama taga Nabwa, si papa taga Bula. So, I was born in Kamsur. Tapos, nung 7 years old ako, nag-move kami ng Zamboanga City. Then, bumalik kami nung 13 years old ako. Doon ako nag-aral sa Bicol ng nursing. Pagka-graduate ko, doon na ako sa Bukawi, Bulacan nagtrabaho. Doon ko na-meet si Mrs. Oh. So, after nun, saka So, marunong ka magsalita ng Chabacano? Then nagsambuanga ka? Hindi naman. Konti lang. Sabi nila, poko lang. Pokito. So, yun, nag-aral kang nursing. Balik ka sa Kamsur. Nasa Kamsur. Anong school mo, bro? CSPC. Camarines Sur Polytechnic Colleges. Oo. Nakalaban namin sa mga basketball. Syempre. Pero, choice mo ba yung nursing? Actually, ang gusto ko talaga dati, maging doktor. Pero dahil mahal kasi yung maging doktor, nag-nurse na lang ako. Tapos isa sa mga options ko talaga dati is yung IT. Kasi mahilig akong magkalikot ng mga computers na nawala din yung interest ko doon. Nung napunta ako sa nursing side, yung parang nagkaroon ako ng mind opener nung dinidiscuss sa amin na yung tungkol kila Florence Nightingale, yung mga iba pang nurses na mas nag-solidify dun sa sa profession na yon. Imogen King, mga Emma yung mga Emma Watson. Actually, nakalimutan ko na yung mga pangalan nila. Theories of nursing yun. Oo. Pa ako nun, bata pa ako nun, 17 years old data akong pumasok sa college. So parang wala pa akong alam talaga sa mundo. Pero yung isa sa mga tumatak sa akin na term na sinabi nung isa sa mga nagtuturo sa amin is altruism. Oh. 'Di ba? Altruism. Ito, ngayon ko lang sasabihin na in the open na tumatak sa akin ng husto yung word na yun, yung altruism, kasi it's the selfless concern for others na sinasabi nila. Pero pala siya masyadong mabigat kapag nag-focus ka dun sa altruism. Kasi it's selfless, parang ibibigay mo na pati yung isusubo mo para sa iba. Pero yun yung mas nag-push sa akin para maging nurse.
Na in the long run, I had some mental health issues dahil na din sa bigat ng yung focus mo doon sa doon sa gusto mong i-personify yung yung altruism. So yun nag-push sa'yo para maging Yun yung nag-push nurse talaga ka. sa akin maging nurse. Kasi gusto ko nung una maging doktor, pero saka ko lang nalaman na ang pagiging nurse pala, ikaw talaga yung directly mag-aalaga sa pasyente. Ang akala ko dati, yung doktor yung nag-aalaga. Oo, pero hindi naman natin ina-undermine yung mga doktor kasi iba naman yung level nung sa kanila. Pero ang mas indirect contact pala kasi is nurses. Yeah. Yes. So doon ko mas na-appreciate yung service, yung pag-care sa mga tao. And before ako naging nurse, naging midwife muna ako. Kasi doon sa CSPC, doon sa school namin, ladderized course. So bago ka maging nurse, midwife ka muna, and bago yun, meron pa nga yung, nakalimutan ko na yung basic parts something na pwede kang mag-caregiver, parang ganon, or nursing assistant, something like that. So, yun yung parang pinagdaanan ko. Dumaan ako sa board exam ng midwifery. Kasi hindi ka pwedeng magtuloy sa nursing kung hindi mo makukuha yung license. So, salang-sala kami. Grabe, no? So, kailangan mo ipasa muna yung midwifery, tapos mag-nursing ka. So, kung hindi mo gusto yung pagkikare sa tao, mahirapan ka. Oo. Ganun kahirap. So, for how long nag-work ka as a nurse? Sa Bicol ba? Ikaw nag-work? Hindi ako nag-work sa Bicol kasi from 2011, nag-work na ako as a nurse sa Bulacan, sa Bukawi. So, anong department? Anong area? Maraming departments. Nag-umpisa talaga ako sa sa theater. 'Di ba sa atin operating room? Sa OR 'yon, 'di ba? Dito kasi theater. Theater. Ngayon nasa theater din ako, pero dati nag-umpisa ako first day, sabi sa amin, dito ka sa OR. Tapos pag walang pasyente sa OR, doon kayo sa CCU. Pero yung CCU namin, ang setup is parang ICU din. So, meron kaming pasyente minsan nun sa ICU na naka-mech vent. Nagmamanage kami nun kahit wala naman kaming training kasi meron kaming senior na kasama during shift namin. Tapos 1:1 or 2:1 kasi dalawa kayo, nung junior ako, ganun. Yun yung naging umpisa ko. Tapos, hanggang sa napunta din ako sa ward. Yung ward naman kasi dun, dahil hindi masyadong malaki yung ospital, general ward siya. So, merong obstetrics, gynecology, may pediatrics. So, exposed ka sa lahat. Ang hindi ko lang napuntahan is emergency department until now. Dati na siya. Ako, emergency. Nung napunta ako din sa Bukawi, bro, kasi sa Fatima kasi ako nag-college. Talaga? So, ang affiliation namin, Bukawi, Bulacan. Dami akong pinaanak dyan eh. Sa BMMG or... parang yun yung hospital. Kasi dati maliit lang yan. Maliit lang yan. Ngayon, na sila? 6-7 story building na yung hospital. Okay, what was your how was your adjustment pala nung pagdating mo ba ng UK, kasama mo yung family mo, wife mo, or nauna dito si Mrs. ng 6 months kasi dumating siya 2022. So sumunod ka? Sumunod ako after 6 months, pero hindi ako wait lang. Kinakabahan ako sa mga tanong nyo eh. Ang init ngayon. Oo nga. Yun, medyo mahirap yung adjustment for the first year. Kasi iba yung weather, iba yung language, iba yung culture, as in totally different. Tapos, ang post ko sa Pilipinas before ako umalis, chief nurse ako ng ospital. Chief nurse ka pala sa chief nurse pala ako. From chief nurse to... Bro, may chief nurse na guest tayo may chief nurse na. Naging chief nurse ako dun sa ospital na pinanggalingan ko. Which is, I'm very thankful for the experience naman din. Kasi hindi naman ako supposedly magiging chief nurse at that time. Kasi wala naman akong masteral eh. Di ba, ang requirements, ganun, kailangan may masteral. Pero dahil nga during pandemic, a lot of people have stopped being a nurse or nag-move kung saan. So, I took up the opportunity. And sabi ko, I can learn something from this. So, yun, marami naman akong natutuhan during that time. Pero pagbalik ko dito, parang bago ulit ako. Kasi iba yung practices dito, di ba? Yung mga terms nila. Culture shock, no? Culture shock talaga. Napag-usapan nga namin one time yung mga terms na di mo alam, yung pinapakuha sa yung isang bagay.
Ano ba to? May experience ka ako ba? ganyan. Yung sabi sa akin, gusto niya daw ng squash. Oy, Hanap ako ng same. kalabasa Same. hating gabi. Same. Sabi ko, ba't naman naghahanap ng kalabasa to? Siguro, confused talaga to. Kasi di ba dito may mga Oo. confused. Sa Pilipinas, walang confused patients. Kadalasan sa atin, nagkakaganon kapag yung meron talagang psychiatric problems or kung malala talaga yung problema. Pero dito kasi sa kanila, di ba, iba yung response ng katawan May support kasi nila. tayo sa Pilipinas kaya yun. yung mga confused parang hindi, very rare. Oo. hindi masyadong sa atin, hindi ganun ka tawag doon? Prominent yung mga yun, ganung case. Oo. I can't may find squash. the words. Ano ba yan? Ang hirap. May squash. Ang hirap pala Parang maging kayo artista. since may squash story. Yung squash, di ba? Naganap ng gulay. No? Tapos sabi nung kasama ko, ano daw pala yun, yung fruit juice na hinahaluan ng tubig. Sabi ko, Nung nalaman ko yun, ako, nung nilagay ko sa sa glass, binigay ko buo. ng buo. Oo, nung nalaman ko yung Medyo pa naman yun, super concentrated, oo. Ayun. So Ay. yun yung so dito sa UK, anong masasabi mo like yung major na naka-affect sa mental health mo? Siguro yung pagkalayo sa pamilya. Oo. Pagkalayo sa pamilya, tapos yung weather na basta sobra kasing toxic ng relationship namin with the weather dito. Okay. Hindi lang naman ikaw, lahat tayo. siguro. Kasi 'di ba, ang weather dito, yung tinatawag nga nilang British weather. Oo. Yung bipolar weather. Parang mainit ngayong umaga, mamaya biglang aambon. Four Tapos biglang seasons in one day. 4 seasons in one day. May naranasan pa nga ako, naglalakad lang ako. Mahangin, ang lamig. Sabi ko, mag-jacket nga ako. Maya-maya umaambon. Tapos biglang sumikat yung araw. Hindi pa ako nakakarating dun sa pupuntahan ko. Naranasan ko lahat yun. Sabi ko, ba't naman ganito? Pero, balik tayo dun sa sinasabi mo na ano yung naka-apekto ng gusto sa mental health ko. Yung pagkalayo sa pamilya. Yeah. Tapos kung ano yung nakasanayan. Kasi, I had this experience last year. I went through depression. So, yun yung mabigat na experience ko talaga dito na sabi sa akin ng psychologist, kasi talagang nirefer ako sa psychologist ng trust namin. Ganun kalala. Kasi someone saw me on the corridor and napapa-English ako. Sige lang, bro. Go lang. Someone saw me at the corridor na silent lang ako during break time. Tapos sabi niya, are you okay? Okay. Di ba? Ganun naman yung tanong You're talaga right. dito na hindi naman ako sanay sa ganun. Tinanong niya ako, tumangaw lang ako. Sabi niya, that's not like you. Tumulo na lang yung luha ko bigla. Tapos sinabi ko sa kanya na, can you help me? Parang yun yung nasa dark part ako na parang nag-try ako to reach out and grab anything that could save me. Tapos may lumapit doon na. Siya yung unang lumapit. Nakatrabaho ko yun. Hindi ko siya ka-close, hindi ko siya kaibigan, hindi ko siya kakilala. Nakilala ko lang siya after the event. Kasi siya yung isa sa mga naging tao na parang nag-save sa akin during that time. Kasi suicidal ako. Hindi naman ako nag-try na to harm myself, pero I had those thoughts na to end everything. Kaya lang, bro, nung time na yan, nandito na si Mrs. Nandito si Mrs. Kaya kahit si Mrs. nun affected. Sa bahay, kayong dalawa magkasama. May mga Magkasama flatmates ba kayo? Magkasama kami ni Mrs. tapos meron kaming flatmate. Pero Na nagkukwento katrabaho ka din kay, naman. kay Mrs. Nagkukwento ako, pero meron kasing times na nagko-contemplate ako. Sabi ng psychologist nga sa akin, yung utak mo kasi, parang, kumbaga sa tao, muscular, na nag-workout palagi. Ganun yung naging, niya sa akin, naging, parang interpretation sa personality ko. Sabi niya, nag-overthink ka palagi. So, merong times na hindi ko kinakausap si Mrs. tungkol sa mga bagay-bagay. Binabattle up ko lang lahat. Hanggang sa, yun na. Kinikimkim mo lahat ng... Yes, yung ganon. Tapos, sabayan pa ng weather dito na that Gloomy. time, gloomy. Gloomy. Di ba Anong month yun? March. medyo malamig pa. Spring. Galing ng Tapos, siya, yung late na sumikat yung araw, gloomy maghapon, tapos maagang lulubog yung araw. Tapos, nasa bahay na lang ako palagi. And ito pa yung nag-contribute kasi I really love drinking whiskey. Pero, ako nga, I'm also creating videos online. Yeah. Pero dahil previously, bago dumating yung depression ko, ang sabi sa akin ng doktor nung nagpa-check up ako, kasi I was feeling
different things. Sabi ko, parang hirap akong matulog during times na pupunta ako sa work. Parang laging pagod ako paggising ko. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun yung nararamdaman ko? Laging masakit yung ulo. And a lot of things na concerning health. Pina-check yung blood. Ang sabi, masyadong malapot yung dugo mo. Tapos yung sa liver enzymes daw masyadong mataas. SGPT. So, SGPT. Sabi ko, Diyos ko, kailangan kong i-cut down yung pag-consume ng alcohol, which is, I'm not consuming a lot. Pero bago kasi ako nagpa-check up, galing kami ng Pilipinas. Na pag nasa Pilipinas napainom ka. Mapapainom ka talaga. Padi, inom, padi. Shot mo na. Siyempre. So, hirap tumanggi. Mahirap tumanggi. Pag bibigyan mo, minsan lang naman eh. Pero, ang nangyari, kinut down ko yung something na I'm passionate about. Nag-cut down ako for about 2-3 months. Hindi ako uminom. Na parang binibigyan ko lang yung sarili ko ng time na, ito, cocktail. Pero I don't usually drink cocktails. Week. Pang week. Parang, hindi, it's my preference. I don't call every 1 week kung sakali man na iba yung preference nila. Parang, yun na lang kasi yung na-enjoy ko sanang part eh. Pero kinut down ko pa yon. Tapos biglang bumulusok na lahat. Tapos nabalik ako dun sa part na bakit nga ba ako nandito pa? Ano bang ginagawa ko dito? Chief nurse ako sa Pilipinas eh. Iniisip mo kasi yung mga bagay na meron ka sa Pilipinas. Lahat ng binitawan. Compare mo, nandito ka na. Mga nilet go mo. Parang overthink, no? Totoo. Tapos, dahil dun sa mga nangyayari na yon, medyo, bumigat lahat. Health conditions, giving up your passion, giving up your life in the Philippines. So, ayun, hanggang sa sinabi ko dun sa team na, ganito, tulungan nyo ako. May mga dumating ng, tawag doon, mental health first aiders sa trust. 3. Sa hospital yon. Sa hospital. Within minutes. May tumawag from your workmates na tinawagan nila yung nag-approach sa akin. Crit parang outreach. yung nag-approach sa akin, sabi niya, would you like to be helped by someone because we have people in the trust who can help you. So sabi ko, yes, please, because I don't want to be part of the statistics. What do you mean? Suicide. Okay. Kasi nandun na ako sa part na yun eh. I was reaching out. Kasi, ito yung lagi kong sinasabi pag nagkukwento na ako about my mental health. At that point, nung nasa time ako na suicidal ako, ang tingin ko sa buhay ko is 0.1 to 0.2 over 10. Ganun na kababa. As in, pati si Mrs. na-apektuhan that time. May mga ka na nun? Talagang thoughts na... Thoughts. How to end it. Ano yung gagawin ko? Paano na si Mrs. pagkatapos? Paano yung pamilya ko sa Pilipinas? So, ganun talaga kalala. Ganun kalala. Pero maganda kasi yung yung support from this country. Yun talaga. Sa mga ganung condition. Iba, no? Kasi 'di ba sa Pilipinas parang kung na-depress ka, I'm depressed, sabihin lang, isa-isip pinagdadaanan mo lang yan, ganun, 'di ba? Idaanan mo lang yan. Pero dito sa they really concern. Treat mental health as talaga problem. Like health problem. Sa Pinas, kung di ka lumala, di ka nila... Tapos pag lumala ka, dadalhin ka na sa mental, di ba? Mga ganun. Medyo iba yung treatment natin sa Pilipinas sa mga taong may pinagdadaan ng yung mental health problems. Iba dito, naranasan ko din talaga kung paano sila mag-handle. Kasi during that time, ang decision sana nung first aiders is to refer me to psychiatric evaluation. Pero ang sabi nila, hindi, parang nag-usap-usap pa sila. Pati yung psychologist na mismo, kinausap nila na, tama ba, i-refer natin for psychiatric evaluation tong tao na to. Pero ang sabi niya, ako na mismo kakausap. So, yung head mismo ng psychological team department na yun, siya yung nakipag-usap sa akin for almost, siguro, 4 hours, 3 hours. As in. Sa room kayo, pinasok ka sa room? Or where? Alam mo, nasa pa ako noon, nasa maternity room. So, dapat manganganak yung nandun, pero doon kami nag-uusap. Huwag mo na kayo pumasok din. Luckily, wala namang pasyente at that time. Pero, yun,
pumunta yung psychologist, nakipag-usap siya sa akin, ano daw ba yung mga experience ko, why it led to these things. Parang hindi niya naman ako tinatanong why. Ang tinatanong niya lang na ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Bakit sa tingin mo nararamdaman mo to? Ano ba yung mga bumabagabag sa isip mo? Pagbagabag. So I can't imagine yung dinadala mo noon na. Kasi alam ko sa mga ganyan, hindi mo talaga yan ma-explain bro hanggat wala ka talaga sa exactly. sa sapatos nila. Talaga, Kasi may isip mo, may mga ganun na babalitaan ka, di ba? May isip mo, hindi, ano lang yan, kailangan niya lang yan ng ganyan. Pero di mo yan ma-explain. Tulog mo lang yan. Tulog lang yan. Walang kulang yan sa pera, mga ganun. Pero di mo ma-explain yan. Sudden yan na. Hindi mo talaga ma-experience. Doon ko na-realize din na yung minsan sinasabi natin sa tao na may pinagdadaanan ka ba? Daanan mo lang yan. Pero hindi ganun kadali eh. Tama. Kasi kung ako, pinagdaanan ko, kung dinaanan ko lang talaga yon, hindi siya mare-resolve. So, kung meron kang something na na nararanasang ganon, siguro seek for help. Talk to someone. Kasi kahit naman i-disregard yun nung kausap mo, at least nailabas mo siya. Tama. Yeah. Importante talaga na malabas. May outlet. May outlet. Tapos, isa pa sa na-realize ko na sinabi din ng psychologist is, ang dami kong losses. Ang daming losses sa buhay ko kasi okay lang naman ikwento ko, 'di ba? So I always seek permission from my wife kapag ikukwento ko kasi medyo sensitive issue din na it brings back a lot of bad memories. Okay. Na kinasal kasi kami pandemic 2020 December. Okay. Si Papa namatay ng April 2021. Nung namatay si Papa, it's due to COVID. Na I'm looking after people with COVID at that time at hindi ko siya matulungan. Andito ka na ba nun? Wala pa. Nasa Pilipinas pa ako. So I was looking after people with COVID and hindi pa ako chief nurse noon. Nasa COVID ward ako. So parang nakakalungkot na yung tatay mo mamatay. Hindi mo naalagaan. Hindi mo naalagaan. Andun yung guilt. Pero sabi nung psychologist, sa tingin mo ba, kung inalagaan mo yung tatay mo, mabubuhay ba siya? Kasi people were dying at that time. Totoo naman. Yeah. Kasi nirelease yung vaccine after a few months pa, di ba? Tapos, the following year, nagbuntis si Mrs. Chief nurse na ako that time. Tapos, it was an ectopic pregnancy. So parang sabay-sabay may mga nangyayaring magkakasunod na nangyari, pero ang kasi doon, yung pattern is meron dapat akong grieving pero I did not went through the grieving process. Kasi kailangan kong magtuloy. Altruism, 'di ba? So i-disregard ko na yung sarili ko. Kailangan kong ituloy. May asawa ako. May nanay ako, may kapatid ako, I have to live for them. Kailangan kong maging matatag. Ako na yung lalaki sa pamilya. Ako na yung kailangan magtuloy para sa kanila. Pero ang hirap pala. Tapos, fast forward, going to the UK, ginive up ko lahat nung nandun. Losses pa rin daw siya. Kasi, you lost your identity professionally. Yeah. Kasi bumaba ka binitawan mo yung pagka-chief nurse mo. Lost pa rin siya. Yung mga kaibigan mo, yung environment doon, yung comfort of your home, those are all kind of losses. Dahil mong isa-sacrifice. Ang dami mong sinacrifice para maging OFW at dala-dala mo pa yung mga losses na yun. Sabi niya, lahat ng losses na yun, tingin ko, walang naging replacement. Kaya you're feeling empty. Tama. Kaya mahirap talaga rin bro ang pagiging isang OFW, talagang lakasan din talaga ng loob. Kung di buo ang loob mo, talagang naisipan mo lang na nakita mo lang yung mga kaibigan mo nasa abroad, kung di malakas loob mo, wala, babalik ka ng marami na ka-work ko rin dati sa A&E, na narinig ko lang umiiyak sa CR. Alam mo yun, di nila kinakaya. Yeah. So, pero na-struck ako sa sinabi niya, lahat daw ng losses niya, walang replacement. Walang replacement, pero, sa tingin mo, ganun ba yung nangyari or may mga replacement but you were not able to see the replacements? Siguro, I was seeking for replacements kasi naghahanap ako ng mga kaibigan.
hindi naman ako yung talagang dumadayo ng inuman sa Pilipinas, pero I had friends around me na kahit pagkatapos ng trabaho o doon tayo sa bahay, ganun. Dito hindi mo pwedeng gawin eh. Kasi may kanya-kanya tayong buhay dito. Tapos, yung tatay ko, hindi naman talaga mapapalitan yun. Pwedeng makahanap ako ng father figure somewhere, na ngayon, meron naman mga tumatayong father figure sa akin, pero I could never replace him. No one could ever do that. Pero yun yung mas nagpamulat din sa akin na the ultimate reality of death. Na wala ka talaga magagawa na hindi mo na maibabalik yung tao. Yeah. You could live up to the memory or honor their memory by living and moving forward, being a better person. So ngayon, ang tingin ko sa sarili ko, sa buhay ko, kasi di ba sabi ko kanina, 0.1 to 0.2. Ngayon, mga nasa 8.5 ako. To 8.6 over 10. Better. Kasi I found new friends sa stage. Na-meet ko yan online. Nung time na depressed ako, sabi sa akin nga nung psychologist, ang advice niya is seek some friends, find some friends, new friends, talk to a stranger, which is ginawa ko din. Tapos dito sa UK, merong yung tinatawag na Samaritans. Yung Samaritans, it's a free listening service. Yeah. Pwede kang pumunta sa kanila, pwede kang tumawag sa kanila. Tapos, makikinig sila sa'yo and makikipag-usap sila. Hindi lang sila yung talagang, okay. Hindi ganun. English lang naman. English nga lang. Alam niyo, at least malilibang ka kasi nagtatranslate ka sa utak mo, di ba? Parang, I hate this feeling. makalimutan ko yung depression ko kasi nagtatranslate ako. ito yung medyo konting spark doon na parang nakikita ko sa sarili ko nakikita ko sa imagine ko eh. Parang sasuccess na ako eh. Ano ba yan, bro? Yung parang magkakarap kayo? Yung ba yung parang nag-uusap-usap kayo? Dalawa lang kayo. Dalawa lang kayo? Dalawa lang kayo. Or face-to-face? Pumunta ako face-to-face kasi doon sa Tunbridge Wells, malapit sa amin, lang siya, walking distance, siguro 300 meters from home. So, hindi ko nga alam dati na meron pala nun doon. Tapos, pwede mo din pala silang tawagan. Yeah. Pero face-to-face talaga siya. Tapos, mauubusan ka nga lang talaga ng English. Tapos, doon ako natawa. Pagkatapos, sabi ko, Pucha, kung ganito yung... Tigil na natin to. Kung ganito pala lagi yung gagawin ko, hindi na lang ako ma-depress. Wala na akong depression. Gagaling na lang ako. Duduguin ko sa iyo. Sabi na how are you? English pala, magaling na ako. I'm okay. I'm okay. Pero anyway, pero napakagandang support mga ganun, no? How was your nag-GP ka ba? May medications ba? They were sabi ba nila mag-stop ka ng alcohol kasi alcohol is a downer, di ba? So ano yung mga treatment? Ano yun? Ang dami kong kinuwang support and treatments, ganun. Syempre andun yung support nung team sa trabaho. Tapos kahit yung manager namin, sabi sa akin, kung kailangan mong mag-leave ka. So nakapag-leave ka? Nakapag-leave ako for 3 weeks. Na dito, hindi ka naman nila ko-questionin kung basta it's a mental health issue and you're still affected. Kasi Pilipinas, saan ka pwede? Mag-leave ako kasi, bakit? Kasi sad ako, depressed ako. Saan ka papayagan sa Pilipinas? May mga ka-work ako, mental health ako 6 months. Diba? So, kasi very supportive sila sa mga ganong issues dito. Na importante nga naman talaga, hindi nakikita ng mga tao na there are issues na should be addressed. Yeah. Hindi lang naman puro physical health. Correct. Tama. Diba? Hindi mo naman makikita din sa tao kung may mental health issues ba to or may problem siya. Mas mabigat niya pag Unless mental sabihin. health. Oo. Kasi di mo na nahalata pag mental health eh. Tsaka hindi mo ma-measure. Yun pa isa doon. Kasi it's experience within. It's subjective. Subjective siya. So, yun nga. Nag-GP din ako, tapos niresetahan ako ng gamot. Pero once ko lang siya tinake, kasi siguro mali ko din at that time, pumunta ako sa GP, niresetahan ako ng antidepressant. Tapos, if you're willing to share. Ano nga bang nag-bro tuloy ako. Nakalimutan ko na. Citalopram, Citalopram. Tapos may mga side effect pa yan. You need to deal with the side effects naman. Citalopram, you have to take it straight. After 2 weeks mo pa yung ma-feel yung effect. Ayun nga. Yeah. Pero, ang problema kasi, may mga other health problems pa ako that time na hindi ko rin in-address agad-agad. Tapos, sabi ko kasi kay Mrs., baguhin ko siguro yung routine ko kasi I've been out of the gym for a long time. Ito nga, chunky na ako ngayon, pero dati talaga, may dala-dala akong pandesal lagi. May pandesal. Ulam na, no? Ulam na. Oo.
ako na mismo ako na mismo yung sa sarili ko na punta ako ng gym. Punta ako ng gym tapos nag-take ako ng citalopram. That night tumaas yung blood pressure ko. Umabot ng 180/110. Punta kami sa A&E, madaling araw, nandun kami. Ang sakit ng ulo ko, namamanid yung dila ko. Tapos parang unti-unti nang nag-ano yung dito sa side. Sabi ko, masama na talaga to ha. Parang mamamatay na ba ako? Ito na ba yun? Hindi nga ako nag-suicide, mamamatay naman ako. Ayun, tinigil ko yung gamot. Yun din yung advice sa A&E. Wag mo na i-take yung gamot, tapos take it easy with the workouts. Kasi hindi natin alam kung yung gamot ba talaga yon, yung workout or anything. Ngayon, ang ginagawa ko na lang, bodyweight workout sa bahay, uminom pa rin ako. Binabalanse ko lang lahat, tapos na-diagnose din ako with obstructive sleep apnea, severe. Kasi yung pagtigil ng paghinga ko and yung drop ng saturation is 65 times per hour. So more than once every minute. Nag-desat ka? Nagde-desat talaga ako. Nag-suot ka ng ano? Sa CPAP or naka-CPAP machine ako. CPAP. Since August last year. So before free din yung August. CPAP mo. Yes. Diba? No, Provided by the Everything is free. NHS. Yun ang maganda rin dito sa NHS eh. Ang ganda. Yung lahat ng process na yon, ang binayaran ko lang nung kinuha ko yung prescription ng Medication gamot. lang, diba? 12 pounds? $9.99 pa. Nine tama, pounds pala. per Lahat na- prescription. parang ganun. Per Per prescription. Gano'n kadami prescription. or Ganda gano'n ka, 9 volts. Yeah. Yun lang yung ginastos ko, tsaka yung travel to and from sleep clinic. Pero yung kagandahan pa sa dito, sa service dito sa sleep clinic, papadala lang nila sa yung device, may instructions sila doon, pwede mo silang tawagan, pwede mong panoorin yung videos. Tapos, ikakabit mo na lang siya, then the following day, sasend mo lang pabalik sa kanila, tapos pag nakita nila yung results, i-invite ka nila papunta for fitting na nung mask or yun. Galing. So, from August last year, nagsisipap ako and nakita ko lang yung effects talaga na sobrang ganda ng effects ng CPAP machine sa buhay ko. Dati nantok ako palagi sa trabaho, nasa theater recovery. Imagine mo, nag-a-assist ka tapos may IG yung pasyente, naka-airway, tapos ako yung inaantok, siya yung pagising na. mas gising pa yung pasyente sa nurse. Yun. Ang laki nung impact sa akin nung mga health and mental health problems and yung support, yung solutions na yun. Ang dami. Tsaka si Mrs. Naman, number one talaga dyan. Ang Mrs. ang number one supporter. Siya talaga yung isa sa mga pinanghawakan ko that time. Kasi dalawa lang yung pinanghawakan ko that time. Si Mama, tsaka si Mrs. Ngayon, 3 na. Congratulations. Congrats, Rudy. Congrats. And malapit na akong maging first baby namin. Wow. June ng September. Thank you. Yeah. So bro, for how long ka nag-suffer dun sa depression mo nung pagdating mo dito sa UK? Ilang years ba? Hindi naman siya years, parang maiksi lang yung pinagdaanan ko lang na yun, talagang dinaanan ko lang. At with least the siguro with the help of the support talaga. Yes. Siguro siya, mga 2 months. Tapos nakita ko yung improvement sa sarili ko din nung lumalabas na ako and I see people around. Kasi dati, kinukulong ko lang yung sarili ko as in trabaho bahay. O kaya grocery. Libangan ng mga adults ngayon, mga 30 plus, mag-grocery. Tama. Yun na yung kasiyahan ko dati. Pero, yung pumunta ako sa TikTok, tapos gumagawa ko ng content, gumagawa ko ng videos. Nalibang ka na? Nalibang ako. Doon nalibang. Tapos, binalik ko ulit yung passion ko with whiskey. Actually, ngayon, nagko-collect na din ako ulit. Galing. And hindi naman kasi ako hard drinker kasi gusto ko rin look after yung sarili ko na kailangan i-maintain ko lang na nasa healthy state ako while enjoying my passion. Kasi alam mo naman ang alcohol talaga is poison, di ba? Kung abusuhin mo yung sarili mo, anything naman that's sobra. Okay, but in moderation daw. Moderation. May kalalagyan ka talaga. So, ngayon, sabi mo kanina 8.5/10, di ba? So, where are you now in terms of your mental health? Like, okay ka na ba? Masabi mo? Fully? Thriving. Thriving, yeah. Thriving.
Kasi it could still happen anytime. Wala namang absolute Like freedom from any problems. So it could still happen anything at any moment. Pero mas alam ko na at this time na meron palang support. Meron akong pwedeng lapitan, pwede akong makipag-usap. Hindi ko pala kailangang i-bottle up lang sa sarili ko. Correct. And those learnings, gusto ko rin i-share sa mga may pinagdadaanan, may mga dinadaanan, or hindi nila ma-explain kung ano ba yung nararamdaman nila. Refer yourself to the GP. Sabihin nyo na this is affecting my daily life. Yes. Kasi hanggat hindi mo sinasabi yon, lalong lang mag-worse yun. Wala. Lalala. Lalala lang yun. Correct. And they would not know na yun pala yung nagiging effect sa'yo ng bagay na yun. Kasi you cannot see it at someone's physical appearance na makita mo, nakangiti, akala mo okay lang yung tao. You need to speak up. You need to speak up. Kaya siguro sa mga makakapanood nitong episode natin, malaking tulong to, bro, kasi a lot of nurses are suffering from this condition. Correct. Talaga. Hindi alam natin, 'di ba, may mga masaya, tingnan mo masaya, pero deep inside natutunaw na pala. Oh. Yeah. Kahit sa Facebook sa Filipino UK nurses, ang dami naka-anonymous, they're posting mga problema nila. Tama. So you have to speak up. Sabi nga ni GP, also your manager, if you trust your manager, you can talk to your manager, they can help you. They will give you support. Yeah. Or a friend. Yeah. Yeah, diba? Kung wala kang friend, talk to someone. Yeah. Di ba yun nga yung Samaritans? Yes. Di ko naman siya kaibigan, never ko na nga siya nakita ulit eh. Tama. Pero she listened. Actually, siya, siguro mga nasa late 50s na babae. Tapos, one time may naging pasyente din ako sa recovery. Sabi niya, parang ang bigat daw ng pakiramdam niya. Nahirapan daw siya kasi hindi na siya dinadalaw ng family and she's 80 plus. Pero dati daw siyang volunteer sa Samaritans. Sabi ko, hindi ka na nalalayo. Doon ka galing. Alam mo kung ano yung ginagawa nila. Why don't you go and be on the receiving end at this time? Yeah. Kasi kailangan din natin. Tayo, we care about people, but sometimes we need that care. Di ba? Correct. Kailangan din natin magpahinga. Ako, I value my sleep. Yes. Kasi sobrang hirap akong matulog before. Ilang hours ka na ngayon, bro? Ang Ngayon, tulog mo? 6 to 8 hours. Dati, 2 hours. 2 hours? 2 hours, 3 hours. Grabe. Or, pinipilit kong matulog dati nung hindi ko pa alam na may sleep apnea ako. Pag day off ko, matutulog ako usually kasi 11 or 12 ako nakakatulog. Pag nagising ako ng 6, matutulog pa ulit ako until 10, until 11. Minsan, ayoko na sanang matulog, pero sige, until 1, until 2. Pero wala yung quality of sleep eh. Kailangan yung quality para hindi yung haba lang. Tapos may long day ka pa. Oo. Yes. Tapos ang hirap nung pagpagod ka rin galing sa trabaho, tapos hindi ka matutulog, magpupuyat ka pa. Mahirap yun. Kahit day off ka the following day, para kang may hangover nang hindi ka uminom. Ang hirap ng pakiramdam. Correct. So, kailangan talaga alagaan mo yung sarili mo. And tinitingnan ko na rin ngayon ano yung kinakain ko. Tama. Need to Kasi if you are if you have already experienced being depressed, makikita mo yung difference ng ng mga ginagawa mo sa sarili mo. Yung anything na sabihin mo sa sarili mo when you look at the mirror or kapag nakita mo yung sarili mo or nagkamali ka. Halimbawa, ito, kinukuha ko tapos biglang tumapon and I said, tanga. You are putting yourself down. Declaring na. Oo. Na parang binababa mo na agad yung sarili mo. Ang unang kakampi mo, sarili mo eh. Correct. Dapat, kung hindi mo kayang kapihan sarili mo, ano pa yung sa diba? pwede nga gawin mo na tapon, ay sorry. Diba? Sorry Kasi self. Sorry self. Diba? Love yourself. Ganun muna. Don't be hard to yourself. Don't be hard to yourself. Kasi, unang-una, kung nandito ka sa ibang bansa, tapos ikaw lang mag-isa, wala yung family mo, wala kang partner or anything, ikaw lang yung maaasahan mo talaga. And bago ka naman matulungan ng ibang tao, you have to have that willingness in yourself na kailangan ikaw yung willing na mag-reach out and you want that help. Yes. Kasi nga, walang tutulong sa'yo. Tulungan mo muna sarili mo, di ba? Tulungan mo sarili mo para makatulong ka ng maayos sa iba.
Ikaw ba, bro, may experience ka before? Kasi nung dumating ka dito, syempre mag-isa ka na. May experience ka rin na gano'n na feeling mo? Oo, feel ko lahat naman tayo. Lahat. Meron na akong experience na super, na anxiety ako. And ako na type of person, kasi tinuruan ako ng parents ko na if you're feeling something, if you have questions, always ask. So, hindi ako nahiya. Andito ako sa UK, nagbabayad naman ako ng tax. So, gamitin ko yung services. So, I went to my manager, very open to manager. Lahat ng problema ko, sinasabi ko. They're very supportive. Tapos, tumawag ako ng GP. So, nag-avail ako ng service, which is very helpful para sa akin talaga. Ako din, nung dumating ako dito, bro, nasa A&E. Kasi pagdating ko, after 4 months, pandemic na. So, yung sa A&E, akong una nag-swab sa A&E sa A&E namin na may COVID. Kasi pumasa ako sa fit test eh. Hindi ko alam, nung nakapasa ako, akala ko bida ako. Yung pala eh. Ikaw pala yung magsaswab. So, nung akong isa sa mga una nagka-COVID, 11 days fever ako. Mag-isa ako sa kwarto. Walang support system. Kasi 4 kami sa bahay eh. Yung 3 kasama ko nagjo-duty rin. So, nung una, fever 2 days, 3 days, hanggang 11 days. Yung 11 days na yun, bro, may mga time na wala akong pagkain. Gutom ka, wala kang pagkain. Ang fever ko nasa 39, 40. Lalabas ako sa test ko, nag-chill ako. Kailangan kong labanan ng sarili ko. Kasi gutom ako eh. Wala akong soup, wala akong fruits. Tawag ako kay Mrs. Nakita ko sa news na may namamatay ng nurse sa UK. Lahat pumapasok sa utak ko, mamamatay na ba ako? Kasi pang 4th day ko na, 5th day ko ng fever. Yung ubo ko, grabe, di ako makatulog ng nakahiga. Nakaupo ako. Tawag kay Mrs. Video call, pero yun na lang nagpapakapit sa akin, sa 2 anak ko. Talagang laging inisip ko, I will not die today. Parang, balikan ko saan movie ko yun, parang I will not die today. Parang ginagaya ko na lang na, hindi ako mamamatay ito. Hindi ako kaya patay nito. Sa Game of Thrones, yung sabing, what do we say to the God of Death? Parang ganun. Not today. Not today. Hindi ako, masamang damo ako. Parang yun masamang damo ako. Nakatingin ako sa salamin. Masamang damo ako. Di ako pwedeng mamatay. Parang lang, sarili ko. Pero yung span na yun na down ka talaga, sabi ko, kailangan tulungan sarili ko. Kasi kung hindi, walang ibang tutulong. Walang ibang tutulong. Yan talaga. Totoo yun. Kasi ako, I went through those times in my life na naramdaman ko na merong something wrong. Pero kung hindi ka talaga mag-reach out, walang tutulong sa'yo. Hindi nila malalaman eh. They cannot read you. Yeah. Wag kang umasang mababasa ng asawa mo, ng kaibigan mo, kahit best friend mo yan, kahit nanay mo, kung sino. Walang makakaalam yan kahit sinong expert. Kahit yung manguhula, hindi nga mahulaan eh. Diba? Tsaka, sa atin din mga nurse, importante yung mental health. Kasi if pupunta ka ng duty, wala ka sa matinong sa pag-iisip, it will affect our job. Unsafe. Unsafe. It's very dangerous for our patients. Kaya very important. If you think na hindi kayo mentally well, huwag kayo mag-work. Mag-off-sick kayo. Nag-off-sick. Pero totoo naman. It's for the patients, di ba? Kaya super importante ng mental health. At dahil dyan, I have questions. We have questions for you. Yun. Hindi pa yun natatapos yung question. Kung sa Boy Abunda Akala ko yun na yun. Kung sa Boy Abunda pa, meron tayong fast talk. May fast talk naman Pero tayo. yung fast talk natin, sa pagbabalik ng The Nurse Show! This episode is sponsored by TransferGo Philippines. Kung gusto niyo magpadala ng pera sa Pilipinas na safe at abot kaya ang padala mo with low fees and high exchange rates, i-TransferGo na yan. Welcome back to the show. Welcome back to the show. Yes. So, ngayon, we have, sabi nga kay Boy Abunda Show nga, meron siyang fast talk. So, tayo ngayon, magpa-fast talk tayo, pero about mental health naman. Nice. So, dapat mabilis ka sumagot kasi fast talk nga, di ba? Nabubulol ako sa ganyan. Okay, so let's start with EJ. Okay. Fast talk. Yeah. Are you ready, bro? Ready na siguro. Okay. Morning meditation or evening journaling? Morning meditation. Talking to a friend or talking to a therapist? Talking to a friend. Netflix or nature walk? Nature walk. Coffee break or power nap? Power nap. Social media detox or gala day? Gala day. Okay. Laughter therapy or art therapy? Laughter tayo. Cry out or keep it in? Cry out. Group support or one-to-one session? One-to-one session. Whiskey or beer? Whiskey pa rin. Duty or day off? Day off. Ice cream or karaoke? Ice cream. TV or cell phone? Cell phone. Winter or summer? Somewhere in between. Gloomy or rainy? Rainy. Okay. Galing. Yes. Lights on, lights off. Lights on and off.
Ganun. Siyempre, dapat, no? Sa mga questions, bro, ano yung gusto mong, bro, sa mga questions, ano yung gusto mong parang gusto mong i-explain further? Whiskey or beer? Whiskey or beer? Siyempre, whiskey enthusiast ako, kaya doon tayo mag-focus. May isa pa pala. Ano pa yun? Happiness or chocolate? Happiness while having chocolate. Napaisip ka doon, bro, no? Pwede naman dalawa para, no? Oo. Ako naman. Kala mo si DJ lang. Meron ako dito. Meron. Oo, meron din. Akala ko tapos na. Meron ako dito. Ito naman, Ike, one word yung sagot mo. Hindi pala one word. Ano pala, the shortest possible answer. Okay. Yeah? Tapos explain mo na mamaya kung ano. Okay. Sige. In one word, describe your mental health today. Great. Ooh. So, a mental health red flag you never ignore. Suicidal. The best self-care habit you've learned. Love yourself. One myth about mental health you want to break. Pinagdadaanan lang yan. The bravest thing you've done for your mental health. Talk to someone. Most underrated mental health tip. Communication. What does healing look like to you? This. Oh. If your mind were a place, where would it be? Home. Home. Emoji that best describes your mental state. Sunshine. Oh. If there's a sunshine emoji. If stress had a color, what would it be? Red. If your anxiety could talk, what would it say? Hello. One mental health lesson you wish schools taught. You can seek help. And finish the sentence. Mental health is important. Yay! Galing. Ayun. Yun, so, bro, gusto ko, final, bro, parang advice mo to For everyone. everyone. Especially na sa mga nagsasuffer ng mental health. Not just nurses, to anyone everyone. watching. Yeah, OFW, yeah. Yes, everyone watching. Yeah. Gaya nga ng nasabi ko kanina, lang to, pinagdadaanan lang natin to, pero pag kailangan mo ng tulong, merong tutulong sa'yo, basta willing ka lang na humingi ng tulong. Kasi hanggat hindi mo tinutulungan yung sarili mo, walang makakaalam ng mga pinagdadaanan mo. So, kailangan mong sabihin, kailangan mong mag-verbalize ng kung ano yung nararamdaman mo to someone na sa tingin mo makakatulong sa'yo. And kung yung someone na yun hindi makatulong sa'yo, there's still other people who can help you. Even professionally, pwede kang mag-seek ng help, and syempre yung family mo, minsan kasi nakita natin as OFW. Ako, as OFW, nakita ko na yung ayaw nilang ipaalam sa pamilya nila kasi baka daw mag-worry yung family nila. Pero wag mong paabutin sa time na hindi ka na nila maintindihan bakit hindi mo sila kinakausap. Kasi mas mahirap yun para sa kanila. Mas okay nang malaman ng pamilya mo kung ano yung pinagdadaanan mo kesa sa malaman na lang nilang iuwi ka na sa Pilipinas nang wala ng buhay. Hindi ka na makakausap. Hindi ka na makakausap. Magiging kwento ka na lang. Kwento ka na lang. Huwag mo nga kaya, magiging kwento ka na lang. Dapat ikwento mo. Dapat ikwento hindi mo. ikaw yung kwento. Yan. Thank you so much, Ike. Thank you. Ikaw, bro, final, final thoughts about mental health. Basta, communication is the key, guys. Kung meron kayong pinagdadan, just magsalita lang kayo. And sa mga friends nyo, they're willing to listen. Sa mga manager nyo sa work, huwag niyong hintayin na magkakaproblema kayo sa work because of your mental health, diba? Kasi as nurses, safety, patient safety is still priority. It's very important. Yeah. Yep. Sa akin naman, you need to come out kung may mga problema kayo, especially mental health. Speak to someone, and always remember pa rin your blessings in life. Totoo. Lagi niyong isipin yung mga natatanggap nyo pa rin na blessings. Although naisip mo yung mga problema, but pag naisip mo yung mga loved ones mo, just waking up in the morning is a blessing na talaga yan. So, yeah, and para sa akin, yeah, you need to know your outlet, like Totoo. your passion. I-convert mo yung stress sa passion. For example, photography or doing whiskey contents, travel, no? number 1 yan. Totoo. Yeah. So, yun. Ayun. Thank you so much, Ike, Thank you for so much, your story, buddy. for sharing your story. Thank you so much. And saan ka pwedeng makita ng mga your social media? We invite your
our audience. Okay, so kung interesado lang kayo matuto, kahit hindi naman kayo whiskey enthusiast, hindi lang naman siya nakafocus about whiskey. Minsan it's about responsible drinking and being a responsible person. So, pwede nyo akong makita sa Facebook, The Illuminati. Basta, yun. The Illuminati. Meron din akong TikTok, and sa Instagram, nagpo-post din ako minsan. OMG, why did someone? Oh. Ayun. Thank you, and... Yeah. Thank you so very much. Thank you. So guys, I hope you learned a lot today, and yun nga, so pag may problema kayo, always share. Sabi nga, di ba ni Ike sa last question, mental health is important. Yeah. So once again, this is Siege Manto, your digital nurse from London. And EJ, your nurse photographer in the UK. Thank you so much for watching, and once again, this is the Nurse Show! Thank you. Oh. Mga ka-Nurse Squad, don't forget to watch and subscribe to The Nurse Show! Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is The Nurse Show. Dito ka belong.